What's up, mga people? Ayan, tagal kong namahinga sa aking YouTube channel. Nagbabalik pong muli si Marvin Reyes. Yeah, yan. So, ayun, ito, usapang real talk. Real talk to, mga kababayan ko. So, yun nga, napansin ko lang yung mga nagdaang mga taon, mga nagdaang buwan. So, eto, real talk po to. 'Di ba, may mga napapanood ako sa balita. Mga dami akong napapanood na balita hinold up yung taxi driver, naglalakad lang yung mga estudyante, hinablot yung cellphone, naglalakad yung mga kababayan natin sa mga daan sa Manila, hinold up. Eto ngayon. Wag ka muna mag-react. Wait lang. Hintayin mo muna akong patapusin ha. Bago ka dyan mag-tubanes ek-ek. Charot. So, eto. Biro lang yun ha. Ngayon, yung mga kababayan natin nagpapakahirap, nagpupuyat, nag-o-overtime para lang kumita ng pera, di ba? Lahat halos ng pamamaraan ginagawa ng mga kababayan natin. Pero yung mga masasamang elemento, nandiyan, nag-aabang lang. Kalimitan, ako, syempre pag hinold up ako, pinaghirapan mo yung pera mo na yun, di ba? Halos nagpuyat ka, tinipid mo yung pagkain mo para lang may maiuwi sa pamilya mo. Tapos, pauwi ka na, gusto mo nang umuwi sa pamilya mo ngayon. Tapos ngayon, hindi mo inaasahan na meron palang nag-aabang na masamang elemento sa'yo sa daan. Now, eto ngayon, hinold up ka. Hinold up ka, di ba? Syempre, unang-unang papasok sa isip mo, lalaban ka kasi pinaghirapan mo yung perang yon. So, ngayon, nung lumaban ka, nadisgrasya ka ngayon. Kumbaga, buti sana kung nasugatan ka lang. Paano kung ikamatay mo yung ganong sitwasyon, di ba? Yung pagka-hold up nun, ikinamatay mo, di ba? So, paano naman yung umaasang pamilya mo sa'yo ngayon, di ba, na ganun yung sasapitin ng mga kababayan natin dahil sa masamang elemento na yan? Eto ngayon. Huwag ka munang mag-react dyan, ha? Sila, yung mga naglipa na dyan sa mga daan na nang-hold up, kayo, para kayo mabuhay, kailangan yung pumatay ng isang buhay, di ba? Para buhayin ninyo yung pamilya ninyo. Paano naman yung pamilya na naiwan ng pinatay ninyo? Kayo, sa ngay kapit palalalim, gagawin lahat. Kaya lang, mali ang inyong pamamaraan. Imagine niyo yun, yung papatay ka ng isang tao para lang buhayin mo yung pamilya mo at naatin mo namang ipakain mo sa pamilya mo yung pinaghirapan ng iba na galing din sa masama. So, eto ngayon. Ngayon, syempre, hindi ka nahuli, 'di ba? Syempre hindi ka nahuli. Unang-una, easy money, 'di ba? Hindi ka naghihirap, ang puhunan mo. Ano yung puhunan mo? Yung ang puhunan mo yung yung lakas ng loob. Kasi kung wala kang lakas ng loob, hindi mo kayang gawin 'yan. So yung lakas ng loob mo, ginagamit mo sa ibang pamamaraan, hindi mo gamitin sa malinis na paraan yung lakas ng loob mo, yung abilidad mo. Paano naman yung mga tao na naperhisyo mo, di ba? Lalong-lalo na kung naiwan nila yung pamilya yung tao. Ito ngayon. So, habang ikaw patuloy na gumagawa ng ganyang diskarte, syempre, easy money, unang-una, easy money, di ba? Hanggat hindi ka nahuhuli, namimihasa ka na kumbaga parang dito ka, kumbaga doon ka na sa ganung estilo, sa ganung gawain. So, eto na ngayon, dumaan yung mga buwan, dumaan yung mga kasi lahat ng ginagawa yung mga ganyan, may katapusan yan hindi pwedeng walang katapusan. Darating at darating yung time na kayo mahuhuli din. At darating din yung time makakatapat din kayo ng palaban talaga. Yun talagang, syempre, pinaghirapan nila yan, ipaglalaban nila yan, tas kayo, kukunin nyo ng ganun lang kadali. Di ba? Eto ngayon. So, dumaan na yung mga panahon. Mga araw. Nasa kote ka nga ng pulis ngayon. Nasa kote ka. Anong madalas na kinakatuwiran ninyo pag nasasakoti na kayo? Yung nakaganong ka na sa rehas ng bakal. Pag ini-interview ka na ng mga media. Anong madalas na sinasabi ninyo?
Memorize ko yung mga sinasabi nyo kasi madalas ko kayong mapanood sa YouTube. Lalo na kay Sir Rapi Tulpo, kay Idol Erwin Tulpo. Basta sa 24 oras, nakaganon ka sa rehas, ini-interview kayo ng mga media. Anong sinasabi nyo madalas pag nahuhuli na kayo? Nagawa nyo to dahil sa kahirapan. Minsan ko lang tong ginawa. Minsan ginawa sa dala ng kahirapan. Ito naman yung point ko dun. Dala ng kahirapan. Alam nyo kasi, wala namang madali. Lahat mahirap. Di ba? Ang problema kasi sa inyo, gusto nyo instant. Ayaw nyo maghirap. Di ba? Tapos nakaganong ka sa rehas. Para kang santo. Nadala lang po kami sa hirap ng buhay. Alam nyo, yung mga ganong katuwiran ninyo napakababaw. Bulok na katuwiran. Alam nyo kung bakit? Kung bakit ko nasabing bulok? Kung tutuusin latak na kayo ng lipunan Diba? Yung mga taong naghahanap buhay ng matiwasay, piniperhisyo ninyo. O eto ngayon. Diba? Alam nyo, mas humahanga ako dun sa mga taong lumalaban ng parehas. Unang-una yung nagtitinda ng taho. Diba? Nagtitinda ng balot sa malamig, banana Q, dyaryo, mga basahan sa lansangan na pag traffic nagtitinda sila ng mga basahan. Tingnan nyo yung mga taong ganun. Nagsisikap sila para mabuhay. Diba? Ang daming paraan na pwede nating gawin. Diba? Ang dami. Kahit umuulan, nandyan sila sa lansangan, nagtitinda sila ng mga pagkain, kakanin, lahat inilalako nila, mga gulay, mga isda. Bakit nakakagawa sila ng pamamaraan? Para tuluyang matugunan yung pangangailangan ng bawat mga pamilya niya, di ba? Samantalang kayong halos pagpuyatan naman ng mga tao, halos paghirapan, halos tipirin yung mga sarili nila para lang may maiuwi sa pamilya. Tapos kayo nag-aabang kayo diyan na anong gagawin ninyo? Dadaanin nyo sa hold up. Ayan, yung mga di ba kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? Ang lalaki ng mga katawan ninyo, tapos ang masakit pa yung pagbabae ang natapatan ninyo Talagang wala kayong awa. Lalo na yung mga estudyante, 'di ba? Anong laban yan sa inyo? 'Di ba? O ngayon, nandun kayo sa kulungan. Binagastosan kayo ng gobyerno, kumakain kayo doon, libre bahay, libre tubig, libre kuryente. 'Di ba? Pinagkakagastusan pa kayo ng gobyerno ngayon. Lagi niyong kinakatawiran palagi pag nasasakotin na kayo ng mga pulis. Nagawa lang po namin dahil sa sobrang hirap ng buhay. Putik, hindi ganun. Eto, real to ko. Nung kailan ba? Last month? Meron akong nakitang matanda. Gumagapang sa kalsada. May daladalang dyaryo. Dyaryo! Itinitinda. Sabi ko, tay, wala ka po bang wheelchair? Kasi kako, merong pwedeng magbigay ng wheelchair sa'yo para hindi ka kako nahihirapang gumapang o ganyan. Kasi pinagtitinginan siya ng mga tao sabi naman niya, meron naman daw siyang wheelchair, hindi lang daw niya dinadala. Kita niyo yun? Nakakagawa ng paraan. Kayo pa na kumpleto, may paa, may kamay, may mata. Pero saan nyo ginagamit? Sa karahasan. Gagawa kayo ng karahasan para magawa nyo yung gusto nyo. Sa mga taong hindi sanay lumaban sa ganyang gawain ninyo, di ba? Bakit ko nasasabi? Kasi pag nanglaban, anong ginagawa ninyo? Kasi kasubuan na. Kasi lasing ka lang. Kasi lulong ka sa drugs, kaya mo nagawa yun. Dami nyong pag nasasakotin na kayo.
Hindi kayo naaawa. O ngayon, magpapasko na naman. Naglipana na naman kayo. Lumaban kayo ng parehas, wag ganun. Hindi biro yung, lalo na ngayon, pamahal na ng pamahal ang mga bilihin. Halos dumodoble na yung mga bilihin. So yung mga tao nagsisikap yan. Gumagawa ng pamamaraan. 'Di ba? Hanggat buhay tayo, may paraan. Pagpatay ka na, wala ka ng paraan doon. Ano pang mangyayari sa'yo? 'Di ba? Napaka lupit ninyo. Sabi nga nung araw, yung lolo ko, isinasama ako sa pagpastol ng kalabaw. Sabi niya, tandaan mo Noli, darating ang panahon, lahat ng mababangis na hayop sa gubat, lilipat na sa kalsada, nasa lansangan na lahat. Sabi ng lolo ko, ulitin ko, sabi ng lolo ko, darating ang panahon, lahat ng mababangis na hayop sa gubat ay mapupunta ng lahat sa lansangan. Hindi ko pa maunawaan nung araw yun kasi bata pa ako. Sabi ko, bakit po ganun? Wala naman pong mga puno o mga bundok sa lansangan. Basta apo, darating ang panahon na yan. Ayan na nga, dumating na. Yung palang tinutukoy ng lolo kong mabangis na mga hayop sa lansangan. Ayan, holdapper, di ba? Ayan, sa sobrang bangis ninyo, anong ginagawa nyo? Sa mga taong inosente na naghahanap buhay ng marangal, anong ginagawa nyo? Yung pinaghirapan, pilit nyong kukuhanin, pilit nyong aagawin, at pag nanglaban, anong ginagawa nyo? Kaya, totoo yung sinasabi ng lolo ko na darating ang panahon, lahat ng mababangis na hayop sa gubat, lilipat na sa lansangan. Ang masakit nung naglipa na pa kayo, di ba? Ano yung ikakatuwiran ninyo? Yung na naman, dahil sa hirap ng buhay, nagawa nyo lang yan kasi kailangan. Gusto nyo kasi yung hindi kayo nahihirapan, yung easy money, ayan, di ba? Ulitin ko ulit, ginagawa nyo yan para mabuhay yung pamilya nyo, pero kailangan yung kumitil naman ng isang buhay, di ba? Mali ba yung sinabi ko dun? Mali. Ngayon. Paano naman yung buhay na kinitil ninyo ngayon? Di ba? Kaya, huwag kayong maging kampante kasi darating yung time. Di ba? Darating din yung time. Nandyan yung mga kapulisan. Tinututukan din kayo. Malas nyo lang pag nahuli kayo. Tapos nakaganong ka sa rehas. Sinasabi mo, nagawa ko lang po to dahil sa kahirapan ng buhay. Come on. What's the matter, dude? Laging iyon ang linyahan ninyo, yung mga ganun. Pero habang hindi pa kayo nahuhuli, patuloy lang kayo na gumagawa ng ganyan. Kasi nga, hindi kayo nahuhuli. Unang-una, hindi kayo naghihirap. Kumbaga, instant, di ba? Kuha lahat Wallet, andun na lahat. Dala-dala nyo na. Tapos, pag na-hold up nyo na, parang wala lang nangyari. Lakad lang kayo Titibay nyo Alam nyo, kakapal ng mukha ninyo. Di ba? Meron pa akong isang napanood, yung mga truck van, yung mga may mga dalang bigas. Ayan. Pag open yung truck mo sa likod, yari ka na ngayon. 'Di ba? Inaakyat. Unang-una nakikita ko pa, napapansin ko mga bata, matanda. Lahat ng pwede nilang ikalakal dun sa truck, kukuhanin. Ang daming mga taong nakakakita, parang baliwala lang sa inyo yung ginagawa ninyo. Parang sanay na sanay kayo. O sanay na talaga sa ganung estilo, di ba? May napanood pa akong isa, kumuha ng bigas, nahulog, bali. Di ko alam kung ito ang nabali Hindi ko alam kung ano yung bakit ganun yung ginagawa niyong pamamaraan. Talong-talo kayo yung mga nangangalakal ng basura. Yung mga namumulot ng basura.
Yung nangunguha ng mga karton, nangunguha ng mga basyo ng mga situ, lahat-lahat na. Talong-talo kayo nun. Maaring sila madumi yung ganong hanap buhay. Pero yung sa kabila naman nun, malinis yung kanilang pamamaraan. Nakakakain sila ng malinis sa malinis na paraan nila kumbaga sa malinis na paraan nila kinuha yung ganong pagkain. Kumbaga pinaghirapan nila. Maaring sa malinis man yan, ay sa marumi man yan. Pero wala naman silang naargabyadong tao. Wala naman silang kumbaga winalang hiyang tao. Kumbaga malinis na pamamaraan yung ginawa nila, di ba? Kayo, halos utik yung truck pag dumaan, limas. Baterya, tools. Grabe. Di ba kayo nahihiya sa mga pinaggagawa ninyo o talagang patibayan na lang ng sigmura? Siyempre, yung mga nakakakita sa inyong mga kapwa sasakyan, hindi rin sila makikialam. Tsak nalalabang kayo minsan ilan kayo? 5, 4, 3, tapos merong isang sasakyan na lalabas, paano kung may mga may mga matatalas kayong dala-dala ipinagtanggol lang yung kanila na nadisgrasya pa. Ganyan yung mga styling nyo. Di ba? Di ba kayo nahihiya? O wala na kayong hiya? Grabe. Di ba? Kaya kung minsan nakakatakot gabihin pagka yung galing ka ng trabaho, nakakatakot sa totoo lang. Lalo na yung mga kababaihan natin, di ba? Yung mga nag-o-overtime. Kayo nandyan naglipa na kayo. Unang-una yung mga mandurukot. Nako, ang dami. Lalo na ngayon magpapasko. Di ba? Di ba kayo nahihiya nun? Halos nagpapakahirap yung mga kababayan natin. Kayo naman, kinukuha nyo lang ng ganong kadali. Ang dami nyong kinukuha. Minsan buhay pa kinukuha ninyo. Ayaw kayong lumaban ng parehas. Grabe. Yun lang ang aking nakikita. Halos puro laman ng balita. Kung hindi may hinold up, may ginahasa. Kung hindi may ginahasa, nilooban yung isang bahay. Di ba? O yung mga rapist naman dyan. Naku po. Kayo ba talaga dapat sa inyo yung mga ganong latak ng lipunan hindi na kinukulong ipinapasyal na yan. Shadow. Tapos pagkakagastusan pa kayo ng gobyerno habang nakakulong kayo, pinapakain pa kayo ng gobyerno. Sarap ng buhay ninyo, di ba? Kasi hindi naman kayo makukulong kung hindi kayo gumawa ng kasalanan Kasi lahat ng ginagawa mong mali may katapat na kaparusahan niyan, di ba? Kung hindi ka gumawa ng kasalanan sa kapwa mo, hindi ka makukulong. Gumawa ka di ba? Alangan naman gumawa ka ng kasalanan mo, malaya ka pa rin. Hindi pwedeng ganun. Lahat may katapat. Lahat may kapantay. Kumbaga lahat may katapat yan. May kabayaran, nga. Tapos, pagka natutup na ng mga pulis nating mga hero, wala na. Nakayuko. Tinatakpan pa yung muka. Tinatakpan pa ng panyo. Tinatakpan pa ng dyaryo, ng mga damit nila. Bakit yung tinatakpan yung mukha ninyo? Nahihiya kayo na makita kayo ng publiko? Yung ginagawa ninyo, ba't hindi kayo nahihiya? Kita mo pagka tinututukan na ng camera, mga nagtatakip pa ng mga mukhang ganun, ayaw ipakita yung mga mukha. Bakit? Nahihiya kayo. Samantalang nung ginagawa nyo, hindi kayo nahihiya. May marunong pala kayong mahiya, Pag mga nakaposas na kayo, ini-interview kayo, nagtatakip pa kayo halos ng mga mukha ninyo. Nahihiya kayo, pero yung ginagawa nyo, hindi kayo nahihiya, Grabe. Kaya minsan pag inabutan kayo ng mga nabiktima nyo dun sa presinto, halos gulpihin kayo. Halos matroma yung tao sa ginawa ninyo.
Grabe. Buti na lang may mga pulis, di ba? Buti na lang may mga media. Buti na lang nandyan yung mga tanod, may mga nagbabantay. Kaya lang hindi makakaya ng mga tao kasi ang dami nyo rin eh. Kung doble-doble na yung mga kapulisan namin, lalo kayong dumodoble. Di ba? Yun lang, opinion ko lang to. Kumaga, totoo naman talaga, hindi lang to real talk. Talaga, kumaga, totoo nang nangyayari. Kumaga, hindi gawa-gawa lang to, 'di ba? Ano yung mga laman ng balita pag nanonood ka? Nakakatakot na eh. Kung hindi ni rape, nilooban yung bahay. Kung hindi hinold up, kung hindi pinatay ng hinold up. 'Di ba? O so paano mga ka So ngayon lang ulit ako nagbalik sa aking YouTube channel. So wala akong intro. Kumbaga ayoko na nung may intro pa. Kumbaga ano na to? Kumbaga diretso na. Wala nang intro, wala nang paligoy-ligoy. Yung may intro pa ako, wala na. Kumbaga banat na agad, 'di ba? Pero hindi ako si ano. Never mind, 'di ba? Wala nang arte-arte pa. Oh, 'di ba? Nagbalik na ulit ako sa YouTube channel ko pero ako na ngayon si Boy Prangka, 'di ba? Marvin Prangka. Marvin Prangka kasi yun ang aking kumbaga YouTube channel, Marvin, ayan. Marvin Prangka, it's real. It's real talk, 'di ba? Grabe. O sige mga ka kaprangka. So ako magpapaalam muna. So paki-follow po ninyo yung aking YouTube channel, paki-like, paki-share and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli po mga kaprangka. So bye-bye. So see you another day. Iba naman po ang ating tatalakayin. Hindi naman po yung mga ganong elemento naman. Ibang ano naman tayo. Kumbaga parang ibang sa susunod na talakay ko yung iba naman. Marami kayong kung tututukan nyo yung aking YouTube channel, marami kayong matututunan ng mas marami pa kayong matututunan o kaalaman na mga ma-share ko sa inyo, di ba? So, bago ako magtapos, lagi kong paulit